and the proof that I'm gonna interrupt you again. Administrative lang, walang criminal. Hindi pwede, hindi ako papayag. But administrative lang. We understand, Mr. Chair. And ang sabi ko nga po kanina, the report is, the investigation report po is still partial. Subject po dun sa retrieval pa po ng vessel. So we can... I understand, Asek. I understand. I know what you're saying. I can follow you. Pero my point is, binanggit mo na mismo kanina na marami silang lapses, marami silang pagkukulang. Kaya nga magpapal kayo ng kasulat and right kung kani-kanino. Pero bakit walang criminal case against dito sa may-ari ng barko? Bakit administrative lang? It's just a slap on the wrist? Heck no. Pwede. Yes, sir. Baka may pinagtatakpan dito. Wala po, Mr. Chair. File a criminal case against Allison. The owners, especially. Kasi ang mga may-ari may kapabayan dito. Yes, Alam nila na bulok yung barko nila and yet pinalarga pa rin nila. Pinapala pa rin nila. Alam nila na dapat mag-retire yung barko nila dahil 31 years old na. And yet, pinalaot pa rin nila. 30 lang. Alam mo naman yan, di ba? Dapat 30 lang. After 30 years, yung barko, yung steel hull, dapat pinag-retire. Which they did not. Criminal case dapat. Opo, Your Honor. And we will follow the evidences, sir. And Yes, you will find... follow the pieces of evidence. But after the investigation, it is very clear na meron talagang criminal liability itong Allison. And mind you, since 2019, tagtad ng disgrasya itong mga barko ng Allison Shipping. 42 incidents, maritime incidents, na involved itong Allison. 42. Oh, 32, excuse me, 32 since 2019. So talagang very clear na pabaya ito sila. Time and time again, pinapayagan nilang mag-sail yung kanilang mga barko knowing na hindi dapat sapagkat they're not seaworthy. At tuloy-tuloy ang kanilang kapabayaan, kaya tuloy-tuloy ang disgrasya. Therefore, may criminal liability. Ayoko ng admin lang. Go ahead, sir. Yes, Your Honor. We will file the necessary cases, Your Honor. Including criminal case. Including criminal cases. Very good. Good boy. Thank you, sir. Thank you, sir. Proceed. Thank you, Your Honor. 2, for neglect of duty, administrative cases to be filed against the Marina Zamboanga Regional Director, Engineer Sibal, and 7 others. They are now on preventive suspension, Mr. Chair. And 3, administrative cases to be filed against 9 PCG personnel, including the station commander for command responsibility and the 5 members of the boarding team. They are now in preventive suspension. Sir, let me interrupt you again for the second time. Bakit admin case lang ipapile nyo dito sa mga pabayang taga-Philippine Coast Guard at mga taga-Marina? Reckless imprudence resulting to multiple homicide, yun dapat ang ikakaso sa kanila bukod sa admin case. I want criminal cases filed against these personnel. Come on, sir. Mukhang hindi mo ata alam ginagawa niyo dyan sa DOTR. Sir, Yes, sir. 52 ang namatay. And then 24 ang missing and we don't know kung itong missing ba buhay pa o patay na. Sir naman, tapos admin lang parang slap doon lang sa list ng mga nagkasala, naging pabaya. Reckless imprudence resulting to multiple homicide. Yan po dapat ang ikaso sa kanila. Opo, Your Honor. Huwag yung admin. Kasi admin, sisipakin mo lang yan. O baka suspendin mo lang and then dilipat lang sa ibang istasyon. Gagawa naman ulit ng kabalastugan, katamaran. Okay, sir? Opo, Your Honor. Criminal case. Criminal case, sir. Yes, sir. The initial lang po ang ating administrative Kaya nga pag nag-report kasi sa publiko, maging transparent ka at ipakita mo na seryoso itong ginagawa niyong pag-iimbestiga at seryoso kayo na meron talagang dapat panagutin. Yun yung point ko.
Kasi sabi mo, admin, tumindig yung balahibo ko, yung buhok ko eh. Diba? Parang meron kayong ginagawang cover up dito. Sige, continue po, sir. That will be all, Your Honor. Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Okay. Okay, so the Marina or PCG would like to make a presentation. Let's start with the Marina. Good morning, Mr. Chair and members of the committee. Unang-una po, nakikiramay kami sa mga pamilya. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Chair, gusto ko lang pong i-confirm yung kanina sinabi ni Commodore po. Yung response time niyo po is 30 minutes. Na-receive niyo yung distress call na sabi niyo around 11:50. Pero during that night kasi, I'm a member of the media representative from Zamboanga City. Na-receive ko yung call is around 1:33. So, since wala pa po akong confirmation, kasi wala po akong contact sa tubig, so may tinawagan akong member din ng isang Coast Guard na hindi niya rin daw alam kung merong nangyari at around 1:33, it was registered on my cellphone. At 1:35 din, kinonfirm niya na sa akin na meron daw somewhere within Pilas Island. So naghanap ako ng paraan upang makapunta po ako sa mismong area. And then yun na yun, pagdating ko dun sa may Baliwasan, I think it's the BRP Tumataha, yes. It's the BRP Tumataha, so napakilala na ako, member ako ng media, hindi pa sana ako pa sasamahin. Nagulat ako kung bakit nagkaganon. Ang gusto kasi namin is transparency. Ang daming taong nag-aabang kung ano ang nangyayari dyan. And then, here comes, buti na lang at na may naisip akong magdala ng pangalan ng isang politiko upang pasakayin ako dyan. So paglabas namin at around, dumating kami sa area, nasa 3:39. Yung first live video ko po, madaling araw is 3:39 ng madaling araw. So, from 1 a.m. to 3:39, dumating kami doon. And then, ang dami na pong nagtatanong, nagulat ako, biglang may tawag, galing daw sa Zamboanga City, diretso sa BRP Tumataha, pinapapatay yung live ko. Ang daming taong nag-aabang, sir. Nagulat ako, sa yung transparency doon, bakit nila pinapatay yung live? Since maraming taong nag-aabang from Honolulu and Zamboanga City na nag-aabang, kung anong nangyayari doon sa kanilang mga pamilya. Excuse me, sino po nagpapatay ng live ninyo? Sino po pinipigil? May yung member ng Philippine Coast Guard sabi daw tawag daw sa taas eh. At bakit dapat pinapatay yung... Yun ang wala akong idea, sir. Nagulat ako, sir. Naka-uniform ng Coast Guard. Parang pangsar sila, sir, kasi nandoon eh. Okay. Andun sila, na sila yung nagda-drop. Okay. Anyway, nandiyan po yan sa Sige, sandali rescue ko. Philippine Coast Guard, is it true na pinatitigil nyo yung pagkukover ng live doon sa insidente? Yun pong allegation sa inyo, ko lamang po narinig yun. Pero ang Coast Guard po in general, wala tayong tinatago po. Hindi kami nasa service po na paktakban. Kaya nga po, pati mga tao po namin yun, sinuspend na namin. And we'll file cases po. Mr. Chair, if I may, marami pong nabagit ang ating witness about the Philippine Coast Guard response time. Mr. Chair, yung pong 30 minutes is for the vessel to be ready to depart. Meaning po, may kalakihan po kasi itong barko. Hindi po ito isang speedboat na start ng makina outboard yun na. Ito po ay isang barko na 44 meters po, malaki. Kaya po yung 30 minutes, ibig sabihin po nun, pag naka-receive ng tawag, he must be able to depart. And then po, kaya po, yung tama rin yung sinabi mo, kung around 3 a.m. na po, because yung pong travel time from Zamboanga going to the area po, kung titignan mo po, aabutin din ng mga 46 kilometers po yan. So, yun po yung reason. Hindi naman po, pero pagdating po, ready tayo mag-provide. Yung sinabi po ng witness na hindi sa pinayagang pumanik, wala po kasi sa SOP ng Coast Guard ngayon na kasama ang media every time we have disaster relief po. Dahil ang amin po unang focus po is to conduct rescue.
alam niyo po, yung every species in the vessel, we would like to delegate dun sa mga mare-rescue. Hayaan niyo po, pag-uusapan po namin kung pwede sa SOP because additional bodies na naman po yan na kailangan namin bigyan ng cargo. Ayaw po namin kayo ilagay dun sa dagdag na peligroso because not all rescue operations can result to just rescue. Delikado rin po on our part. Mr. Chair, that's our point. Maraming salamat. Thank you. Okay, before we wrap up, medyo sumusobra na yung time natin. Meron pa ako isa pang event pagdating ng 1 p.m. Interesado lang ako, ano? Yung merong isang Philippine Coast Guard na pinaslang, saan lugar ba yun? Zamboanga, Sibugay. Okay, at work-related na po ito. Ano pong, doon, update? Thank you, Mr. Chair. Ito po nangyari noong 15 ng January at around 8:15 in the evening po doon sa Barangay Veteran at Ipil, Zamboanga, Sibugay po. Ito pong ating dating late Lieutenant Junior Grade, Grenick S. Yitang. Siya pong Station Commander ng Coast Guard Station Zamboanga, Sibugay. Siya po ay tinambangan, inambus po siya habang nakaupo sa kanyang pribadong sasakyan at siya po ay nagtamo ng mga tama sa katawan na po na kinamatay niya po. Tama po kayo. At meron na pong dalawang person of interest, POIs. Nagsampa na po ng kaso ang ating pong PNP kasi ang Coast Guard po tinutulungan ngayon ng PNP po dun sa lugar na may jurisdiction. Ito pong dalawang pangalan na po ito, hindi ko po maibanggit ngayon kasi po nasa prosecutor na. And we are waiting for additional evidence para po masampahan na ng warrant of arrest. And rest assured po, we will give justice to the families of the late Grenick Yitang na member po ng Coast Guard. Okay. Ito ba yung mga persons of interest connected sa mga shipping companies? Mr. Chair, hindi ko po masabi sa ngayon kasi ito po ito yung point of interest, person of interest na maaring siya yung bumaril, pero hindi siya po yung mismo pinaka-mastermind. So, balak po namin makuha muna ito at yung magbabacktrack kami to be able to identify ito ba ay member ng isang shipping companies, ito ba ay may kinalaman sa kanyang mga naging operations po against smuggling on the last part. Meron po kung data rito, kadalasan po involving cigarette smuggling po. Thank you, Mr. Chair. Cigarette smuggling, hindi mga nag-overloading ng mga barko na hinigpitan at gumawa ng... Sa ngayon po, hindi po yun ang... Okay, thank you, Mr. Chair. Sige. Due to limited time, other matters in the agenda such as the updates on, may update na, problems I observed during my ocular inspection, my privileged speech on the urgent need for drinking water and proper sanitation of public schools will be carried forward to our next hearing on the Committee on Public Services regarding the proposed Magna Carta for commuters and the Department of Water Resources Act. Notices and invitations for the next hearing will be sent accordingly. There being no other matters for consideration, this hearing is hereby suspended.